ang ating mahal na Birhen ng De La Rosa, one of the oldest images also brought by the Jesuits, is visiting us in preparation for the month of the Rosary. The whole month of October, we will have one visit after the other, the different images of our Blessed Mother. We thank her, we ask her help, especially. Our gospel is very interesting once again, the famous story of Lazarus and the rich man. Walang pangalan yung rich man eh. So, RM ang tawag natin sa kanya, RM, RM. Masama ba maging mayaman? Masama ba? Diba? Ang yaman ba masama? Wealth. Wealth per se is a blessing. Blessing yan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ang problema ng wealth? Yung tukso na nakasabit doon. Then, because of yung tukso lang, siyempre matutukso ka. Ang problema ay, pag pumasok yung tukso, then the wealth becomes a curse. Kasi, aalipinin tayo, ikukulong tayo. Dahil dito, mamamanhid. Then, the sin of omission comes. Yung ating ebanghelyo, si RM, mabait naman si RM eh. Isipin mo, habang kumakain ka, hindi mo pinapalis yung mabaho at pulubing to, na imagine, ang daming sugat. Yung aso, dinidilaan yung kanyang sugat. Hindi naman niya pinalis. Hindi naman sinabing ipakulong o alisin yan dyan kasi masisira yung aking appetite. Pero hindi, hinayaan niya. Tapos, hindi naman siya masama. Kasi sabi niya, nung nasa impyerno na siya, sabi niya kay Abraham, Father Abraham, please send someone to warn my brothers. So, hindi naman siya masamang tao eh. Pero, parang tayo, hindi naman ako masama eh. Wala naman akong ginawang kasalanan. Kasi, ang pinakamalaking kasalanan natin, yung sin of omission. What I failed to do. Wala siyang paki. Ang mahirap pala, ganito ang mahirap. Ang mahirap katulad ni Lazaro. No choice. Ano kakainin mo? Kung anong bumagsak doon, mumo, crumbs. No choice eh. No choice. Pupunta ba ako sa aking, may sakit ako? Didilaan ka ng aso? No choice. That is what poverty is. If you have a choice on what to eat, what to wear, kung anong gagawin mo, you're not that poor like Lazarus. Yung extreme poverty is like Lazarus. No choice ka. Anong pagkain mo? O anong bumagsak doon? O ano bigay? Yun ang extreme poverty. So choiceless si Lazaro. Yung rich man had all the choices in the world, but he chose to ignore. That is what his sin was. His sin was no choice. Pero, ito yung choice na ginawa ni Lazaro. No choice eh. He chose to be having the attitude of endurance. Lilipas rin yan. May tiwala ako, lalampas rin yan. Hindi ako magnanakaw, hindi mababago yung aking attitude because of endurance. Kaya si Lazaro ay ginantimpalaan. He was rewarded to be in the bosom of Abraham. Remember, we have said this over and over again, the poor need the rich in this earth. But in heaven, it is the other way around. The rich need the poor to be able to get to heaven. That is why there is codependence. Kaya nga, sabi ko, PR man or RP man? The rich, but he's poor man. Or you say the poor
rich man because he went up to heaven. Kaya ang usapan na ito, napakaganda. Kasi sa mga nangyayari ngayon, sa korupsyon, nakatakot-takot na korupsyon, talaga naman nakakatakot. Ang dali-dali ituro ang politiko, ang dali-dali ituro ang mga DPWH, ang dali-dali ituro sa mga mayayaman. Napakadali. Pero, before that, kasi we put the blame. Kasi. Tama naman. Pero let us not forget na tayo rin. Kasi katulad ng last Sunday, kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na yaman, pag tayo mapapwesto, sigurado, ganyan rin ang gagawin natin. Kaya sabihin, naku, sila, pero patuloy tayo, piso-piso, unti-unti, nagnanakaw rin eh. Kaya, ganyan rin ang sasapitin natin, tignan natin, bibigyan kita ng, anong gagawin mo pag binigyan kita ng yaman? Kaya ang dali-dali na tumuro eh. We do that, but let us not forget to also examine ourselves. Because if we do not control the whole thing, if we could change only the top, sige, baguhin natin. Kunyari, baguhin natin yan, pero naglalagay pa rin tayo, hindi magbago. Yung buong sistema, wala eh. Bulok pa rin eh. Babalik ulit sa dating gawa. It is not a solution. So we ask ourselves today how this is to be addressed. Yung indifference, walang paki. Walang kapaki-paki. No? Ang paki ko, sarili ko lang. Manhid, bulag. Bulag sa mga nangyayari. Bingi sa mga nangyayari. Bulag. No? That is why Saint Francis of Assisi, whose feast we will celebrate next week, talks about lady poverty. Kasama ang poverty eh. We cannot cut off poverty eh. Wealth and poverty go hand in hand. We need lady poverty to get to heaven. If you are poor, endure the poverty. It is a gift. Poverty is a gift. If you are rich, lady poverty has to save us. Kailangan natin kailangan natin yan eh. Kaya nga, si San Francisco de Assisi, alam niya yung tukso ng yaman eh. The desire and the temptations that come with it eh. Yung tukso of greed, of more security, more, unsatisfaction pag dumating ang yaman. Nakakatakot at dahil doon, maalipin tayo eh. That is why it is very, very important. That is why, again, talaga naman, nagtataka ako, bakit tayo nabubulag sa yaman dito sa lupang ibabaw? We are blinded. I will do everything to sell my soul, to sell everything para magkayo ng yaman. I will do everything. Walang takot sa, we all like earthly treasure. Walang katakot-takot sa eternal life. Walang katakot-takot sa Diyos. Parang walang kalaban-laban ang heavenly treasures versus earthly treasures. No contest. No contest. What can we do to have true treasure? Tunay na yaman. Tanging yaman si Jesus ang mangibabaw sa ating puso. Kung hindi mangyari yan, katulad ng last Sunday, you cannot serve two masters. You will hate one and love the other. Cannot be two eh. Cannot be two eh. So we're reminded of that beautifully. We store treasure, not here, but there. Pero again, ang hirap-hirap ibenta yung konseptong yan. Buhay na walang hanggan. Ang hirap-hirap na i-promote. Kasi nabubulag tayo sa kumikinang na mga bagay-bagay. We are blinded by this. Yesterday, we spoke about, kinukwento ko kahapon, which is also part of today,
We are talking also, we talked about Brother Sun, Sister Moon. Magkasama, partner natin, hindi mahiwalay eh. We talk of wealth and Lady Poverty. Hindi pwede hiwalay eh. We talk of life and we talk of death, Sister Death, which we do not like to talk about. Huwag natin pag-usapan ang death, huwag natin pag-usapan ang eternal life. Ang hirap-hirap ibentang eternal life. Pero kailangan natin pag-usapan eh. Eternal life. We have to talk about death in order to get there. Huwag natin pag-usapan yan. Huwag natin paghandaan yan. Magkadugtong eh. Life and death will surely come. Kailan? Yun na nga. Kaya nga, napakaganda ng mga ang letters na ito. I-T-I-H-M-T. What is I-T-I-H-M-T? I thought I had more time. I thought I had more time. Yung pala, time's up na. But if we are, I will repeat this story over and over again because of what has happened. September 8, birthday ng ating mahal na ina. Sabi ko, Mama Mary, ang regalo ko sa iyo, mangungumpisal ako. Para birthday mo, wala akong kasalanan. September 8. September 9, to make off kami. Di ba? Kinukwento ko sa inyo, di ba? Palanding na kami, hindi kami pinalan. Sabi, balik, kasi technical difficulty. Balik kami. Pagbalik namin, hindi na naman kami pinalan. Technical difficulty. Nakita na namin bumaba yung gulong ng eroplano. Hindi umakyat ulit. Pababa na kami, to make off ulit kami. Sabi ko, patay. Goodbye. Paalam, San Antonio de Padua Parish. Patay. Tapos nung finally, nakaland kami, sabi ko, hindi tayo pinapasok sa langit, ano? O impyerno, kung saan man yan. Kasi ang dami-daming bagahe, no? Pero, malakas ang loob ko, kasi kakukumpisal ko lang eh. Kukumpisal ko lang the day before, September 8. Nangyari yun September 9 eh. Kaya pag tayo ay nagbalik loob, hopefully, we address our sins, our luggages, yung bigat-bigat natin mga dala, at nagko-confess natin yung ating mga sin of omission, yung mga walang pake, no? Yung dapat ko gawin na hindi ko ginagawa. So we talk about that. So it is very, very important. So, if sabi natin, di ba, magpalista tayo buwan-buwan, nakalista yung pangalan natin sa balik loob, there is no fear of sister death. Huwag natin masyadong katakutan. Pag-usapan nga natin eh. Again, kinukwento ko kahapon, sabi ko sa mga kasama ko, sa pare, sabi ko, Father, yung susuotin ko, magpamatay ako, ito ha. Sabi niya, huwag mo ibilin sa akin. Baka mauna ako sa'yo. Sabi ko, sige, sa aking nagluluto sa amin. O sige ha, pag mamatay ako, ito yung susuot ko ha. Sabi niya, huwag mo ibilin sa akin, baka mauna ako sa'yo. Sabi ko, so biniling ko dun sa iba, no? Sa mas bata. Let us not fear death. It will come. It will surely come. Prepare for death and eternal life. Wag, hindi na uso eternal life. Earthly life lang. Tanging yaman sa lupa. Wag yung yaman na si Jesus. Well, if we do that, talaga naman, kakaba-kaba tayo. Remember, we will go back to the beginning, the blessings. We have many blessings. Buhay pa tayo. Salamat sa Diyos. May kalaman pa tayo. May yaman pa tayo. Kahit na gaano ka konting yaman yan, it will become a curse if it is not shared. Big or small, it will become a curse. Kasi mabubulok. The blessing continues to be a blessing if it is shared. If it is shared, it is heaven on earth. If it is not shared, it is heaven on earth. Temporal. Pag mamatay ka sulok pang ibabaw, smoking ka pupunta. Heaven on earth.
Ayaw mo ng heaven, ayaw mo heaven on earth, gusto mo heaven on hell because of the riches that becomes a curse. We ask San Lorenzo Ruiz, who chose to offer his life, kahit isa pang 1,000 buhay yan, hindi ko papagpalit sa pagmamahal ng Diyos. We pray that we may be inspired, not by earthly possessions, but by Jesus, ang ating tanging yaman. Amen.